Timing na timing mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yung ating question of the week ay tungkol sa isang trabahante na nagtatrabaho sa Malaysia at na-detain siya sa Malaysia dahil daw pinagmumura siya, tapos inaabuso sila ng amo nila, tapos nakatakas siya kasama ng ibang mga trabahante. So nag-TND siya sa Malaysia ng 7 years, tapos nahuli siya, na-deport siya sa Pilipinas. Ngayon gusto niya ulit magtrabaho sa ibang bansa. Pwede daw ba yun? At papayagan daw siya ng immigration na makalabas ulit. So unfortunate na may mga kababayan tayo, may mga kagaya natin mga OFW na naaabuso ng amo nila. At syempre, wala silang laban kundi tumakas, magsumbong doon sa embassy natin, etc. Kung unang-una, bago natin sagutin kung kayo ay nagkakaroon ng problema ng ganito, make sure na alam ng embassy or ng consulate natin kung ano yung problema nyo. Bago kayo magpunta sa social media, bago kayo magpunta sa iba pang mga bodies na tutulong sa inyo, make sure na alam ng consulate at embassy natin para matulungan kayo. Ngayon, doon sa tanong ni Kuya kung makakaalis pa ba siya sa ibang bansa. Usually, kung ikaw ay mag-a-apply ng visa, employment visa or tourist visa, student visa sa ibang bansa, meron doon na itatanong na nagkaroon ka ba ng criminal conviction or record of detain ka ba sa ibang bansa, at kailangan sagutin mo yun. Kung sasagutin mo ito, most likely hindi ka mabibigyan ng visa dahil kung ako sa visa officer, baka mamaya iisipin ko na maulit ito, at kung bibigyan ka na naman ng privilege ay mauulit ito at baka mamaya mag-TND ka na naman doon sa ibang bansa, at ito yung iniiwasan nila. Pero, bakit hindi ka, kuya, pumunta sa isang agency? Tapos mag-apply ka, pumunta ka mismo doon sa fiscal office nila, tapos makipag-usap ka doon sa representative ng agency at itanong mo doon sa particular case mo. Baka mamaya pwede na sila yung umayos nung records, or kahit may record ka, may mga opportunities or may mga trabaho na pwedeng ibigay sa iyo at payagan ka, halimbawa sa pag-apply ng work visa. Kasi kung tayo mismo yung tatanungin, napaka-limited ng information na ibinigay sa atin ni Kuya, at hindi naman tayo pwedeng mag-speculate o hindi tayo pwedeng maglagay sa isip natin kung ano man yung nangyari talaga kay Kuya. Kaya Kuya, kung talagang seryoso ka doon sa sinasabi mo na gusto mo magtrabaho ulit at walang masama, dahil gusto mong ayusin halimbawa yung buhay, gusto mong mapaganda yung buhay mo, at nagkataon na nagkaroon ka ng record, makipag-usap ka doon sa agency kung halimbawa may mga opportunities na ganun. Kung wala, may mga government bodies na pwedeng mong puntahan at itanong sa kanila. Baka mamaya may mga programa para sa mga ex-OFW na kagaya mo dito sa Pilipinas or doon sa halimbawang probinsya na kung saan nandoon ka, makipag-usap ka dahil sigurado naman na matutulungan ka nila. So doon sa tanong ni Kuya kung makakalabas pa siya ng ibang bansa, ang sagot natin, hindi tayo sigurado dahil until malaman natin yung buong katotohanan doon sa sitwasyon ni Kuya, hindi tayo makakapagbigay ng complete na 100% na payo. So ngayon, ang sinasabi lang natin is kailangan pumunta si Kuya doon sa isang agency para malaman or i-assess yung kanyang working condition or yung kanyang personal condition, kung makakapagtrabaho pa siya sa ibang bansa. Kung hindi naman, huwag mawawalan ng pag-asa. May mga program yung gobyerno natin para sa mga OFW, ex-OFW, at puntahan mo yung mga government bodies na ito or makipag-coordinate ka doon sa mga representatives nila para hindi masayang yung effort na pagsusumikap at pagsusumigasig mo doon sa buhay. At laban lang Kuya, may pag-asa lagi doon sa mga nananalig.